Ayan, hello, what's up po ito mga kabakerd. So ngayong tanghali, so Christmas break na. So medyo nag-leave tayo ngayon sa kusina para tingnan at asikasuhin yung ating bukid, yung ating mini farm. So ayan, kakatapos ko lang magpakain ng mga kambing. So ayan, corn silage. So ayan, tapos nagbigay na rin ako ng feeds. Hinahalo ko rin sa pagkain nila para mas magana sila kumain. So inuuna nila yung mga feeds. Pinapaka na nila. Ayan. So lakas kumain na itong isang kambing natin, yung buntis. So habang nagche-check ako, nakita ako yung ba, kain na rin tayo sa minitive na buntis natin. Tumanapit na rin itong pumutok ng anak. So technically lahat dyan may ano ngayon. So dapat kapakawala ako, pero buong umaga nag-uulan dito. So ngayon lang medyo tumila. So ayan, so share ko lang yung experience ngayon dito sa ating farm. So kanina kasi nakita ko yung quality ng corn silage na nandito sa feeder is medyo dark. So nagtataka ako kung bakit dark siya. So dapat kasi medyo yellowish ang ano natin, ang ating corn silage. Ayan o, try natin. Dapat medyo yellowish. Tapos walang amoy na kulob. May nakita akong ganun. So nagtaka ako. So hinanap ko yung dahilan kung bakit ganun. So ayun. Nung nag-check tayo, ayan, kung mapapansin nyo, ayun, marami akong tinambak dito na corn silage. Ayun o, ito, binigay ko na sa mga manok saka sa pabo. Kasi yan, kinakain nila yan yung mga mais. Yan, kinakalkal nila, kinakain nila. So nakita ko din, nag-inspection ako, tingnan ko bakit medyo basa. Nung nakita ako itong isang drum na to na halos maraming panlaman, ito konti na lang, ito mayroon pa rin, ito ay meron pa. So nag-check ako ng drum. So itong drum na to is hindi naka properly seal. So may awang siya itong drum na to. So ang ginawa ko, para mahabol ko yung mga gandang pang corn silage, inano ko siya, tinapong ko na yung iba kasi nade-decompose na. So spoilage. So ayan, tinapon ko na dito. So nakita ko yung ibang, kaya pala yung ano, yung ibang part ng corn silage is hindi kinakain ng kambing. Ayun pala, spoilage na. So ayan, tinapon ko na. At ayan, pinakain ko na lang sa mga pabo sa manok natin. So medyo wala naman kaming sayang dito pagdating sa mga manok saka sa mga pabo. Yan, kinakain nila. So ito kasi mahirap siya isara. So buksan natin . So nakita ko siya, hindi siya naka properly seal. Yan. So kung makikita nyo, ayan, medyo binawasan ko pa rin. So ayan na yung kulay niya. Dapat ito yung kulay niya. Kung makikita nyo sa taas, medyo dark na. Yun yung decomposition stage ng corn silage. So mag-start na siya magkaroon ng maggots pag ganyan. May mga itlog na. So ginawa ko,
inano ko siya, tag dito, binawasan ko, tinanggal ko yung mga ano niya, mga maggots niya, saka binawasan ko. Compare natin dito sa isa na naka properly seal. Mabalik ko na to, may seal ko to. Ito natin. So ito, tingin ko kahit medyo paubos na siya, ayun, malalim na, maganda pa rin yung corn silage nya. Ayun, kasi tama yung seal nya, yung storage nya. Kung nandito kayo, maamoy nyo, para siyang buro or atsara. So pag dapat ang amoy niya is parang atsara na medyo manamis na buro siya. Yan. So yun lang, share ko lang yung natin, na dapat properly seal yung mga corn silage natin kapag ini-store natin. So ayan, bukod dito sa lock, nilalagyan namin ng plastic para airtight siya. So yun lang, sana makatulong para hindi kayo ma-spoilan ng mga corn silage. Salamat.